Sa kasaysayan ng modern Philippine state, ang Kastila ay sinakop ang ating bansa. Nakalaunan, ang Amerika naman ang sumakop sa atin na normal na itinuturo sa mga eskwelahan. Pero alam nyo ba na sa haba ng panahon, ang karamihan sa Muslim sultanates ay nananatiling independent autonomous sa panahon ng pananakop sa atin ng mga banyaga. Isa sa mahalagang sultanates noon ay ang Sultanates of Sulu. Noong 1700s, ibinigay ng Sultan ng Brunei sa Sultan ng Sulu ang Sabah. So ibig sabihin, pagmamay-ari na ito ng Sultan ng Sulu. At syempre kung ano ang pagmamay-ari ng Sultan ng Sulu ay basically pagmamay-ari rin ng Republika ng Pilipinas ngayon. Balik tayo sa kasaysayan. Matapos ibigay ng Sultan ng Brunei sa Sultan ng Sulu ang Sabah noong 1700s, noong 1878 naman, pinaupahan ng Sultan ng Sulu ang Sabah sa British North Borneo Company. Ibig sabihin, kung pinaupahan ang lupain ng Sabah, ang nagpaupa pa rin ang nanatiling may karapatan at nagsisilbing may-ari ng lupain, which is ang Sultan ng Sulu. Kaso, inangkin ito ng Britanya noong 1946 at tinurn over ito sa sinasakupan nitong Malaya para mabuo ang bansang kinikilala ngayon na Malaysia. Noong June 22, 1962, opisyal na nag-ain ng claim sa Sabah ang Pilipinas. Dati itong North Borneo na nooy British colony. Sa isang diplomatic note ng Department of Foreign Affairs sa United Kingdom, iginiit ng Pilipinas na inaangkin ng kaanak ng Sultan ng Sulu ang Sabah at nais nila itong mapabilang sa teritoryo ng Republika ng Pilipinas. Nakasaad sa diplomatic note, on February 5, 1962, the attorneys for the heirs of the Sultan of Sulu addressed a communication to the department regarding their claim of proprietary rights over the North Borneo territory and their desire to see the territory included as part of the national territory of the Republic of the Philippines. Noong June 18, 1964, sumulat si dating Presidente Diosdado Macapagal kay Malaysian Prime Minister noon na si Tunku Abdul Rahman na idulog sa World Court o International Court of Justice ang patungkol sa issue ng Sabah. Sabi sa sulat ni dating Presidente Diosdado Macapagal, "It is with pleasure that I recall your observation that referring the case to the World Court was the best way out since, among other things, the World Court cannot change the facts anyway." Kaso, iwas pusoy ang Prime Minister dito at ikukonsulta niya raw muna sa kanyang gabinete bago siya maglabas ng opisyal na payag tungkol sa nais ng Pilipinas na idulog ang issue sa International Court. Natapos na lang ang termino ni Diosdado Macapagal, hindi pa rin natapos ang issue sa Sabah. Nung panahon ng dating Presidente Marcos, dito muling nabuksan at nagpatuloy ang pagnanais na mapasating muli ang Sabah. Kaya nais ni Marcos na sakupin ang Sabah. Kaya bumuo siya ng secret commando na ipapadala rito. Binubuo ito ng mga nirecruit na Muslim at Tausug. Ang tawag sa secret commando na ito ay Jabida o Jabida Fighters. At ang operasyon na gagawing pagsakop sa Sabah ay tinatawag na Project Merdeka o Operation Merdeka, na ang ibig sabihin ng Merdeka ay Freedom in Malay. Pero nagkaroon ng dalawang bersyon ng kwento sa panahon ni dating Presidente Marcos. Unahin muna natin yung kwento na kinagisnan ng mga Pilipino at binalita ng mga mainstream media. So itong unang version ng kwento ay nabuo mula nung naglabas ng payag ang dating reporter ng Philippine Press na si Teddy Boy Locsin nung isinulat niya ang patungkol sa pagpaslang sa mga Jabida Fighters. Ibinunyag ni dating Senator Ninoy Aquino ang secret commando ni Marcos para masakop ang Sabah. Ayon kay Ninoy, na ang purpose ni Marcos sa planong pagsakop sa Sabah ay para mas mapalawig pa ang pagiging sakim sa kapangyarihan nito. So nung ibinulgar ni Ninoy ang plano ni Marcos, agad-agad daw tinerminate ni Marcos ang operasyon ng Jabida at pinagpapaslang ito na ikinasawi ng maraming Muslim at Tausug. Ginawa daw ito ni dating Pangulong Marcos dahil hindi na raw sila kailangan nito. Ayon sa kwento, ginawa ang pagpaslang ng militar sa Jabida sa Corridor Island. Sinasabi ng mga mainstream media na si Marcos daw ang gustong bumitiw sa Sabah.
So yan yung unang version ng kwento. Dumako naman tayo sa pangalawang version. Nabuo naman ang pangalawang version na ito mula nung umamin si Teddy Boy Locsin nang inilabas niyang kwento sa isinulat niya sa Philippine Press patungkol sa pagpaslang di umano ni dating Presidente Marcos sa mga Jabida fighters ay inimbento lang at pinilit na ipagawa sa kanya ni Ninoy Aquino ang istoryang ito. Inamin ito ni Teddy Boy Locsin sa kanyang radio program. Ang purpose ni Ninoy Aquino rito ay para mapigilan ng administrasyong Marcos na mabawi ang Sabah. Sinasabi rin na si Ninoy Aquino at ang Prime Minister ng Malaysia noon ay may lihim na kasunduan. At dahil malapit ng eleksyon noon, ang kwento sa Jabida ang ginamit na paninira laban kay Marcos. At may plano na talaga si Ninoy noon na tumakbo pagka-presidente. Alam nyo kung ano ang kapalit ng pagbitiw ng claim ng Pilipinas sa Sabah. Ang kapalit, tutulong ang Malaysia sa pagpapatalsik kay Marcos. Isa pa sa nakakapagtaka, wala man lang inilabas na listahan ng mga pangalan ng miyembro ng Jabida na di umano'y pinaslang. Siyempre noon pa man ay tinatanggi na itong paratang na to ng pamilyang Marcos. Kaya nga lang, mas pinaniniwalaan ng Pilipino ang lumalabas sa mainstream media, sa mga pahayagan at anumang libro patungkol sa ating kasaysayan. Karamihan sa source ng mainstream media ay mula sa mga aklat. Karamihan sa mga sumulat ng aklat sa ating kasaysayan ay mga anti-Marcos. Tulad na lang ng librong Under the Crescent Moon na madalas pinagkukunan ng source ng mainstream media pag ang usapin ay patungkol sa Sabah at Jabida. So ayun yung dalawang version sa panahon ni dating Presidente Marcos. Sa inyo na lang kung ano paniniwalaan nyo. Ang pangalawang version na binanggit ko kanina sa panahon ni Marcos ay pinatotohanan ng Secretary General ng Sultanate of Sulu na si Abraham Ejinari noong March 2013. Binanggit niya sa naganap na forum sa UP na si Ninoy ay nag-offer sa Malaysia na tatrabahuin niya ang pagbibitiw sa claim ng Pilipinas sa Sabah. Kapalit ang suporta sa pagpapatalsik kay Marcos. Tinawag itong Secret Alliance. Sabi ni Abraham Ejinari, there was a commitment to help oust Marcos and if Aquino assumes power, the claim on Sabah will be dropped. Dagdag pa ni Abraham Ejinari, ang Moro National Liberation Front o MNLF ay itinatag ni Nurmiswari sa tulong ng Malaysia para makapag-create ito ng independent state, hiwalay sa Pilipinas. Kaya nga suporta ng Malaysia ay lantarang may kita sa pagpo-provide nito ng mga kampo at sanctuary sa mga kasundaluhan ng MNLF mula pa nung lumalaban ito sa administrasyong Marcos. Sa panahon ni dating Presidente Cory Aquino, priority nito na masigurado na ang 1987 Constitution ay ma-revise ang definition ng Philippine Territory at tuluyang mabura ang Sabah bilang parte ng bansa based sa historic claim nito. So sinubukan ni Cory at ng kanyang political allies na ipasa ang joint resolution na nagbibitiw ng claim sa Sabah, pero nabigo si Cory na masecure ang suporta ng Member of Congress. Gayunpaman, pinagpatuloy pa rin nila ang Constitutional Commission na magbibitiw sa claim ng Pilipinas sa Sabah. Taong 1987, nung nagsimulang makuha ng langis ang Malaysia sa Sabah, habang patuloy na pinupondohan ng mga armas ang kasundaluhan ng MNLF at ibang armadong grupo. Noong March 2009, ang Amended Baselines Law ay inaprubahan na nagresulta sa paglabas ng Sabah sa Philippine Territory. Sa amended law na ito, inalis ang Section 2 ng 1968 law, kabilang ang phrase na nagsasabi na ang Pilipinas ang tunay na nagmamay-ari ng Sabah. Ito yung inalis. The territory of Sabah, situated in North Borneo, over which the Republic of the Philippines has acquired dominion and sovereignty. Ang pag-alis ng specific reference na ito patungkol sa Sabah ay nagdulot ng malaking problema sa ginagawang pag-claim ng Sultanate of Sulu. Nung panahon naman ni Noynoy Aquino na anak ni Ninoy at Cory, inoffer ni Noynoy na tuluyan ang abandonahin ang claim sa Sabah, kapalit ang suporta ng Malaysia sa Bangsamoro Basic Law. Hindi isinama ang mga Sulu leaders sa naganap na Bangsamoro Peace Agreement. Noong 2013, sumugod ang Sultan ng Sulu sa Lahad Datu Sabah para bawiin ang lupaing narapat sa kanila at sa Republika ng Pilipinas.
marami ang nasawi sa nangyaring engkwentro sa pagitan ng Malaysian security personnel at mga tagasunod ng Sultanate. Dahil dito, 9 na Pilipino ang sinentensyahan ng bitay ng Malaysia. Ang tanong, ano nga ba ang tunay na layunin ng Malaysia sa ating bansa? Ang mapigilan lang ba ang Pilipinas sa pag-claim nito sa Sabah? O dahil may malaki pa itong interes sa ilan pang bahagi ng kalupaan na pagmamayari ng Sultanate noon? Kung maaalala sa nakaraan kong video, kung napanood nyo yung last video ko, nagbigay babala ang Malaysia sa Pilipinas, partikular kay Presidente Duterte, na mag-ingat sa China patungkol sa China death trap. Sinabi niya lang ba ito para magpabango sa Pilipinas? Lalo na't umiinit uli ngayon ang usapin sa Sabah sa panahon ng kasalukuyang administrasyong Duterte. O di kaya naangambalang ang Malaysia sa China na mapalalim ang relasyon ng Pilipinas dito, na siguradong maapektuhan ang bilateral ties ng Malaysia at Pilipinas. Sa interview ng ANC kay Mahathir Mohamad noong 2019, iginiit niya na walang claim ang Pilipinas sa Sabah. Sinalag naman ito ng Malacanang. Sabi ni Secretary Salvador Panelo, yan ang posisyon ng Malaysia. Pero ang posisyon ng Presidente Duterte ay meron tayong claim dito. Naging mainit pa ito dahil sa tweet ng DFA Secretary na si Teddy Boy Locsin. Nagsimula ito sa tweet ng US Embassy ng Pilipinas nung nag-donate ito ng 500 hygiene kits para sa mga nakabalik na Pilipino sa Zamboanga at Bongao, Tawi-Tawi mula sa Sabah, Malaysia. Dun sa pagkabanggit sa tweet na Sabah, Malaysia, umalma rito si Teddy Locsin. Sabi niya na ang Sabah ay hindi sa Malaysia. Kaya pinapa-edit ni Teddy Locsin ang announcement ng US Embassy. Ang Foreign Affairs naman ng Malaysia ay nagimutok sa pahayag ni Teddy Locsin at sinasabi na irresponsable raw ang statement ng Foreign Affairs ng Pilipinas. Ang Sabah raw ay pagmamay-ari ng Malaysia at kailanman ay magiging parte ng Malaysia. Kaya pinapatawag nito ang ambasador ng Pilipinas na nasa Malaysia para magpaliwanag. Ayon naman kay Attorney Jose Lorena na miyembro ng Bangsamoro Parliament, tama naman daw na igiit ng Pilipinas ang karapatan nito sa Sabah. Pero dapat daw idaan ito sa diplomasya, wag daw daanin sa social media. Nanindigan ng Pangulong Duterte na hindi abandonahin ng kanyang administrasyon ang claim nito sa Sabah. Sa kasaysayan ng modern Philippine state, ang Kastila ay sinakop ang ating bansa. Nakalaunan ang Amerika naman ang sumakop sa atin, na normal na itinuturo sa mga eskwelahan. Pero alam nyo ba na sa haba ng panahon, ang karamihan sa Muslim sultanates ay nananatiling independent autonomous sa panahon ng pananakop sa atin ng mga banyaga. Isa sa mahalagang sultanates noon ay ang Sultanates of Sulu. Noong 1700s, ibinigay ng Sultan ng Brunei sa Sultan ng Sulu ang Sabah. So ibig sabihin, pagmamay-ari na ito ng Sultan ng Sulu. At syempre kung ano ang pagmamay-ari ng Sultan ng Sulu ay basically pagmamay-ari rin ng Republika ng Pilipinas ngayon. Balik tayo sa kasaysayan. Matapos ibigay ng Sultan ng Brunei sa Sultan ng Sulu ang Sabah noong 1700s, noong 1878 naman, pinaupahan ng Sultan ng Sulu ang Sabah sa British North Borneo Company. Ibig sabihin, kung pinaupahan ang lupain ng Sabah, ang nagpaupa pa rin ang nanatiling may karapatan at nagsisilbing may-ari ng lupain, which is ang Sultan ng Sulu. Kaso, inangkin ito ng Britanya noong 1946 at tinurn over ito sa sinasakupan nitong Malaya para mabuo ang bansang kinikilala ngayon na Malaysia. Noong June 22, 1962, opisyal na nag-ain ng claim sa Sabah ang Pilipinas. Dati itong North Borneo na nooy British colony. Sa isang diplomatic note ng Department of Foreign Affairs sa United Kingdom, iginiit ng Pilipinas na inaangkin ng kaanak ng Sultan ng Sulu ang Sabah at nais nila itong mapabilang sa teritoryo ng Republika ng Pilipinas. Nakasaad sa diplomatic note, on February 5, 1962, the attorneys for the heirs of the Sultan of Sulu addressed a communication to the department regarding their claim of proprietary rights over the North Borneo territory and their desire to see the territory included as part of the national territory
of the Republic of the Philippines. Noong June 18, 1964, sumulat si dating Presidente Diosdado Macapagal kay Malaysian Prime Minister noon na si Tunku Abdul Rahman na idulog sa World Court o International Court of Justice ang patungkol sa issue ng Sabah. Sabi sa sulat ni dating Presidente Diosdado Macapagal, "It is with pleasure that I recall your observation that referring the case to the World Court was the best way out since, among other things, the World Court cannot change the facts anyway." Kaso, iwas pusoy ang Prime Minister dito at ikukonsulta niya raw muna sa kanyang gabinete bago siya maglabas ng opisyal na payag tungkol sa nais ng Pilipinas na idulog ang issue sa International Court. Natapos na lang ang termino ni Diosdado Macapagal, hindi pa rin natapos ang issue sa Sabah. Nung panahon ng dating Presidente Marcos, dito muling nabuksan at nagpatuloy ang pagnanais na mapasating muli ang Sabah. Kaya nais ni Marcos na sakupin ang Sabah. Kaya bumuo siya ng secret commando na ipapadala rito. Binubuo ito ng mga nirecruit na Muslim at Tausug. Ang tawag sa secret commando na ito ay Jabida o Jabida Fighters, at ang operasyon na gagawing pagsakop sa Sabah ay tinatawag na Project Merdeka o Operation Merdeka, na ang ibig sabihin ng Merdeka ay Freedom in Malay. Pero nagkaroon ng dalawang bersyon ng kwento sa panahon ni dating Presidente Marcos. Unahin muna natin yung kwento na kinagisnan ng mga Pilipino at binalita ng mga mainstream media. So itong unang version ng kwento ay nabuo mula nung naglabas ng payag ang dating reporter ng Philippine Press na si Teddy Boy Locsin nung isinulat niya ang patungkol sa pagpaslang sa mga Jabida Fighters. Ibinunyag ni dating Senator Ninoy Aquino ang secret commando ni Marcos para masakop ang Sabah. Ayon kay Ninoy na ang purpose ni Marcos sa planong pagsakop sa Sabah ay para mas mapalawig pa ang pagiging sakim sa kapangyarihan nito. So nung ibinulgar ni Ninoy ang plano ni Marcos, agad-agad daw tinerminate ni Marcos ang operasyon ng Jabida at pinagpapaslang ito na ikinasawi ng maraming Muslim at Tausug. Ginawa daw ito ni dating Pangulong Marcos dahil hindi na raw sila kailangan nito. Ayon sa kwento, ginawa ang pagpaslang ng militar sa Jabida sa Corridor Island. Sinasabi ng mga mainstream media na si Marcos daw ang gustong bumitiw sa Sabah. So yan yung unang version ng kwento. Dumako naman tayo sa pangalawang bersyon. Nabuo naman ang pangalawang bersyon na ito mula nung umamin si Teddy Boy Locsin nang inilabas niyang kwento sa isinulat niya sa Philippine Press patungkol sa pagpaslang di umano ni dating Presidente Marcos sa mga Jabida Fighters ay inimbento lang at pinilit na ipagawa sa kanya ni Ninoy Aquino ang istoryang ito. Inamin ito ni Teddy Boy Locsin sa kanyang radio program. Ang purpose ni Ninoy Aquino rito ay para mapigilan ng administrasyong Marcos na mabawi ang Sabah. Sinasabi rin na si Ninoy Aquino at ang Prime Minister ng Malaysia noon ay may lihim na kasunduan. At dahil malapit ng eleksyon noon, ang kwento sa Jabida ang ginamit na paninira laban kay Marcos. At may plano na talaga si Ninoy noon na tumakbo pagka-presidente. Alam niyo kung ano ang kapalit ng pagbitiw ng claim ng Pilipinas sa Sabah? Ang kapalit, tutulong ang Malaysia sa pagpapatalsik kay Marcos. Isa pa sa nakakapagtaka, wala man lang inilabas na listahan ng mga pangalan ng miyembro ng Jabida na di umano'y pinaslang. Siyempre noon pa man ay tinatanggi na itong paratang na to ng pamilyang Marcos. Kaya nga lang, mas pinaniniwalaan ng Pilipino ang lumalabas sa mainstream media, sa mga pahayagan at anumang libro patungkol sa ating kasaysayan. Karamihan sa source ng mainstream media ay mula sa mga aklat. Karamihan sa mga sumulat ng aklat sa ating kasaysayan ay mga anti-Marcos. Tulad na lang ng librong Under the Crescent Moon na madalas pinagkukunan ng source ng mainstream media pag ang usapin ay patungkol sa Sabah at Jabida. So ayun yung dalawang bersyon sa panahon ni dating Presidente Marcos. Nasa inyo na lang kung ano paniniwalaan nyo. Ang pangalawang bersyon na binanggit ko kanina sa panahon ni Marcos ay pinatotohanan ng Secretary General ng Sultanate of Sulu na si Abraham Ejinari noong March 2013. Binanggit niya sa naganap na forum sa UP na si Ninoy ay nag-offer sa Malaysia na tatrabahuin niya ang pagbibitiw sa claim ng Pilipinas sa Sabah.
kapalit ang suporta sa pagpapatalsik kay Marcos. Tinawag itong Secret Alliance. Sabi ni Abraham Iginari, there was a commitment to help oust Marcos, and if Aquino assumes power, the claim on Sabah will be dropped. Dagdag pa ni Abraham Iginari, ang Moro National Liberation Front o MNLF ay itinatag ni Nur Miswari sa tulong ng Malaysia para makapag-create ito ng independent state, hiwalay sa Pilipinas. Kaya nga suporta ng Malaysia ay lantarang may kita sa pagpo-provide nito ng mga kampo at sanctuary sa mga kasundaluhan ng MNLF mula pa nung lumalaban ito sa Administrasyong Marcos. Sa panahon ni dating Presidente Cory Aquino, priority nito na masigurado na ang 1987 Constitution ay ma-revise ang definition ng Philippine Territory at tuluyang mabura ang Sabah bilang parte ng bansa based sa historic claim nito. So sinubukan ni Cory at ng kanyang political allies na ipasa ang joint resolution na nagbibitiw ng claim sa Sabah, pero nabigo si Cory na masecure ang suporta ng Member of Congress. Gayunpaman, pinagpatuloy pa rin nila ang Constitutional Commission na magbibitiw sa claim ng Pilipinas sa Sabah. Taong 1987, nung nagsimulang makuha ng langis ang Malaysia sa Sabah, habang patuloy na pinupondohan ng mga armas ang kasundaluhan ng MNLF at ibang armadong grupo. Noong March 2009, ang Amended Baselines Law ay inaprubahan na nagresulta sa paglabas ng Sabah sa Philippine Territory. Sa amended law na ito, inalis ang Section 2 ng 1968 law, kabilang ang phrase na nagsasabi na ang Pilipinas ang tunay na nagmamay-ari ng Sabah. Ito yung inalis. The territory of Sabah, situated in North Borneo, over which the Republic of the Philippines has acquired dominion and sovereignty. Ang pag-alis ng specific reference na ito patungkol sa Sabah ay nagdulot ng malaking problema sa ginagawang pag-claim ng Sultanate of Sulu. Nung panahon naman ni Noynoy Aquino na anak ni Ninoy at Cory, inoffer ni Noynoy na tuluyan ng abandonahin ang claim sa Sabah, kapalit ang suporta ng Malaysia sa Bangsamoro Basic Law. Hindi isinama ang mga Sulu leaders sa naganap na Bangsamoro Peace Agreement. Noong 2013, sumugod ang Sultan ng Sulu sa Lahad Datu Sabah para bawiin ang lupain narapat sa kanila at sa Republika ng Pilipinas. Marami ang nasawi sa nangyaring engkwentro sa pagitan ng Malaysian security personnel at mga tagasunod ng Sultanate. Dahil dito, 9 na Pilipino ang sinentensyahan ng bitay ng Malaysia. Ang tanong, ano nga ba ang tunay na layunin ng Malaysia sa ating bansa? Ang mapigilan lang ba ang Pilipinas sa pag-claim nito sa Sabah? O dahil may malaki pa itong interes sa ilan pang bahagi ng kalupaan na pagmamay-ari ng Sultanate noon? Kung maaalala sa nakaraan kong video, kung napanood nyo yung last video ko, nagbigay babala ang Malaysia sa Pilipinas, partikular kay Presidente Duterte, na mag-ingat sa China patungkol sa China death trap. Sinabi niya lang ba ito para magpabango sa Pilipinas? Lalo na't umiinit uli ngayon ang usapin sa Sabah sa panahon ng kasalukuyang administrasyong Duterte. O di kaya naangambalang ang Malaysia sa China na mapalalim ang relasyon ng Pilipinas dito, na siguradong maapektuhan ang bilateral ties ng Malaysia at Pilipinas. Sa interview ng ANC kay Mahathir Mohamad noong 2019, iginiit niya na walang claim ang Pilipinas sa Sabah. Sinalag naman ito ng Malacanang. Sabi ni Secretary Salvador Panelo, yan ang posisyon ng Malaysia. Pero ang posisyon ng Presidente Duterte ay meron tayong claim dito. Naging mainit pa ito dahil sa tweet ng DFA Secretary na si Teddy Boy Locsin. Nagsimula ito sa tweet ng US Embassy ng Pilipinas nung nag-donate ito ng 500 hygiene kits para sa mga nakabalik na Pilipino sa Zamboanga at Bongaw Tawi-Tawi mula sa Sabah, Malaysia. Dun sa pagkabanggit sa tweet na Sabah, Malaysia, umalma rito si Teddy Locsin. Sabi niya na ang Sabah ay hindi sa Malaysia. Kaya pinapa-edit ni Teddy Locsin ang announcement ng US Embassy. Ang Foreign Affairs naman ng Malaysia ay nagimutok sa pahayag ni Teddy Locsin at sinasabi na irresponsable raw ang statement ng Foreign Affairs ng Pilipinas. Ang Sabah raw ay pagmamay-ari ng Malaysia
at kailanman ay magiging parte ng Malaysia. Kaya pinapatawag nito ang ambasador ng Pilipinas na nasa Malaysia para magpaliwanag. Ayon naman kay Attorney Jose Lorena na miyembro ng Bangsamoro Parliament, tama naman daw na igiit ng Pilipinas ang karapatan nito sa Sabah. Pero dapat daw idaan ito sa diplomasya, wag daw daanin sa social media. Nanindigan ng Pangulong Duterte na hindi abandonahin ng kanyang administrasyon ang claim nito sa Sabah. Sa kasaysayan ng modern Philippine state, ang Kastila ay sinakop ang ating bansa. Nakalaunan ang Amerika naman ang sumakop sa atin na normal na itinuturo sa mga eskwelahan. Pero alam nyo ba na sa haba ng panahon, ang karamihan sa Muslim sultanates ay nananatiling independent autonomous sa panahon ng pananakop sa atin ng mga banyaga. Isa sa mahalagang sultanates noon ay ang Sultanates of Sulu. Noong 1700s, ibinigay ng Sultan ng Brunei sa Sultan ng Sulu ang Sabah. So ibig sabihin, pagmamay-ari na ito ng Sultan ng Sulu. At syempre kung ano ang pagmamay-ari ng Sultan ng Sulu ay basically pagmamay-ari rin ng Republika ng Pilipinas ngayon. Balik tayo sa kasaysayan. Matapos ibigay ng Sultan ng Brunei sa Sultan ng Sulu ang Sabah noong 1700s, noong 1878 naman, pinaupahan ng Sultan ng Sulu ang Sabah sa British North Borneo Company. Ibig sabihin, kung pinaupahan ang lupain ng Sabah, ang nagpaupa pa rin ang nanatiling may karapatan at nagsisilbing may-ari ng lupain, which is ang Sultan ng Sulu. Kaso, inangkin ito ng Britanya noong 1946 at tinurn over ito sa sinasakupan nitong Malaya para mabuo ang bansang kinikilala ngayon na Malaysia. Noong June 22, 1962, opisyal na nag-ain ng claim sa Sabah ang Pilipinas. Dati itong North Borneo na nooy British colony. Sa isang diplomatic note ng Department of Foreign Affairs sa United Kingdom, iginiit ng Pilipinas na inaangkin ng kaanak ng Sultan ng Sulu ang Sabah at nais nila itong mapabilang sa teritoryo ng Republika ng Pilipinas. Nakasaad sa diplomatic note, on February 5, 1962, the attorneys for the heirs of the Sultan of Sulu addressed a communication to the department regarding their claim of proprietary rights over the North Borneo territory and their desire to see the territory included as part of the national territory of the Republic of the Philippines. Noong June 18, 1964, sumulat si dating Presidente Diosdado Macapagal kay Malaysian Prime Minister noon na si Tunku Abdurrahman na idulog sa World Court o International Court of Justice ang patungkol sa issue ng Sabah. Sabi sa sulat ni dating Presidente Diosdado Macapagal, "It is with pleasure that I recall your observation that referring the case to the World Court was the best way out since, among other things, the World Court cannot change the facts anyway." Kaso, iwas pusoy ang Prime Minister dito at ikukonsulta niya raw muna sa kanyang gabinete bago siya maglabas ng opisyal na payag tungkol sa nais ng Pilipinas na idulog ang issue sa International Court. Natapos na lang ang termino ni Diosdado Macapagal, hindi pa rin natapos ang issue sa Sabah. Nung panahon ng dating Presidente Marcos, dito muling nabuksan at nagpatuloy ang pagnanais na mapasating muli ang Sabah. Kaya nais ni Marcos na sakupin ang Sabah. Kaya bumuo siya ng secret commando na ipapadala rito. Binubuo ito ng mga nirecruit na Muslim at Tausug. Ang tawag sa secret commando na ito ay Jabida o Jabida Fighters. At ang operasyon na gagawing pagsakop sa Sabah ay tinatawag na Project Merdeka o Operation Merdeka, na ang ibig sabihin ng Merdeka ay Freedom in Malay. Pero nagkaroon ng dalawang bersyon ng kwento sa panahon ni dating Presidente Marcos. Unahin muna natin yung kwento na kinagisnan ng mga Pilipino at binalita ng mga mainstream media. So itong unang version ng kwento ay nabuo mula nung naglabas ng payag ang dating reporter ng Philippine Press na si Teddy Boy Locsin nung isinulat niya ang patungkol sa pagpaslang sa mga Jabida Fighters. Ibinunyag ni dating Senator Ninoy Aquino ang secret commando ni Marcos para masakop ang Sabah. Ayon kay Ninoy na ang purpose ni Marcos sa planong pagsakop sa Sabah
ay para mas mapalawig pa ang pagiging sakim sa kapangyarihan nito. So nung ibinulgar ni Ninoy ang plano ni Marcos, agad-agad daw tinerminate ni Marcos ang operasyon ng Jabida at pinagpapaslang ito na ikinasawi ng maraming Muslim at Tausug. Ginawa daw ito ni dating Pangulong Marcos dahil hindi na raw sila kailangan nito. Ayon sa kwento, ginawa ang pagpaslang ng militar sa Jabida sa Corridor Island. Sinasabi ng mga mainstream media na si Marcos daw ang gustong bumitiw sa Sabah. So yan yung unang version ng kwento. Dumako naman tayo sa pangalawang version. Nabuo naman ang pangalawang version na ito mula nung umamin si Teddy Boy Locsin nang inilabas niyang kwento sa isinulat niya sa Philippine Press patungkol sa pagpaslang di umano ni dating Presidente Marcos sa mga Jabida fighters ay inimbento lang at pinilit na ipagawa sa kanya ni Ninoy Aquino ang istoryang ito. Inamin ito ni Teddy Boy Locsin sa kanyang radio program. Ang purpose ni Ninoy Aquino rito ay para mapigilan ng administrasyong Marcos na mabawi ang Sabah. Sinasabi rin na si Ninoy Aquino at ang Prime Minister ng Malaysia noon ay may lihim na kasunduan. At dahil malapit ng eleksyon noon, ang kwento sa Jabida ang ginamit na paninira laban kay Marcos. At may plano na talaga si Ninoy noon na tumakbo pagka-presidente. Alam niyo kung ano ang kapalit ng pagbitiw ng claim ng Pilipinas sa Sabah? Ang kapalit, tutulong ang Malaysia sa pagpapatalsik kay Marcos. Isa pa sa nakakapagtaka, wala man lang inilabas na listahan ng mga pangalan ng miyembro ng Jabida na di umano'y pinaslang. Siyempre noon pa man ay tinatanggi na itong paratang na to ng pamilyang Marcos. Kaya nga lang, mas pinaniniwalaan ng Pilipino ang lumalabas sa mainstream media, sa mga pahayagan at anumang libro patungkol sa ating kasaysayan. Karamihan sa source ng mainstream media ay mula sa mga aklat. Karamihan sa mga sumulat ng aklat sa ating kasaysayan ay mga anti-Marcos. Tulad na lang ng librong Under the Crescent Moon na madalas pinagkukunan ng source ng mainstream media pag ang usapin ay patungkol sa Sabah at Jabida. So ayun yung dalawang version sa panahon ni dating Presidente Marcos. Sa inyo na lang kung ano paniniwalaan nyo. Ang pangalawang version na binanggit ko kanina sa panahon ni Marcos ay pinatotohanan ng Secretary General ng Sultanate of Sulu na si Abraham Ejinari noong March 2013. Binanggit niya sa naganap na forum sa UP na si Ninoy ay nag-offer sa Malaysia na tatrabahuin niya ang pagbibitiw sa claim ng Pilipinas sa Sabah. Kapalit ang suporta sa pagpapatalsik kay Marcos. Tinawag itong Secret Alliance. Sabi ni Abraham Ejinari, there was a commitment to help oust Marcos, and if Aquino assumes power, the claim on Sabah will be dropped. Dagdag pa ni Abraham Ejinari, ang Moro National Liberation Front o MNLF ay itinatag ni Nur Miswari sa tulong ng Malaysia para makapag-create ito ng independent state, hiwalay sa Pilipinas. Kaya nga suporta ng Malaysia ay lantarang may kita sa pagpo-provide nito ng mga kampo at sanctuary sa mga kasundaluhan ng MNLF mula pa noong lumalaban ito sa administrasyong Marcos. Sa panahon ni dating Presidente Cory Aquino, priority nito na masigurado na ang 1987 Constitution ay ma-revise ang definition ng Philippine Territory at tuluyang mabura ang Sabah bilang parte ng bansa based sa historic claim nito. So sinubukan ni Cory at ng kanyang political allies na ipasa ang joint resolution na nagbibitiw ng claim sa Sabah, pero nabigo si Cory na masecure ang suporta ng Member of Congress. Gayunpaman, pinagpatuloy pa rin nila ang Constitutional Commission na magbibitiw sa claim ng Pilipinas sa Sabah. Taong 1987, nung nagsimulang makuha ng langis ang Malaysia sa Sabah, habang patuloy na pinupondohan ng mga armas ang kasundaluhan ng MNLF at ibang armadong grupo. Noong March 2009, ang Amended Baselines Law ay inaprubahan na nagresulta sa paglabas ng Sabah sa Philippine Territory. Sa amended law na ito, inalis ang Section 2 ng 1968 law, kabilang ang phrase na nagsasabi na ang Pilipinas ang tunay na nagmamay-ari ng Sabah. Ito yung inalis. The territory of Sabah, situated in North Borneo, over which the Republic of the Philippines has acquired dominion and sovereignty. Ang pag-alis ng specific reference na ito patungkol sa Sabah
ay nagdulot ng malaking problema sa ginagawang pag-claim ng Sultanate of Sulu. Nung panahon naman ni Noynoy Aquino na anak ni Ninoy at Cory, inoffer ni Noynoy na tuluyan ng abandonahin ang claim sa Sabah kapalit ang suporta ng Malaysia sa Bangsamoro Basic Law. Hindi isinama ang mga Sulu leaders sa naganap na Bangsamoro Peace Agreement. Noong 2013, sumugod ang Sultan ng Sulu sa Lahad Datu Sabah para bawiin ang lupaing narapat sa kanila at sa Republika ng Pilipinas. Marami ang nasawi sa nangyaring engkwentro sa pagitan ng Malaysian security personnel at mga tagasunod ng Sultanate. Dahil dito, 9 na Pilipino ang sinintensyahan ng bitay ng Malaysia. Ang tanong, ano nga ba ang tunay na layunin ng Malaysia sa ating bansa? Ang mapigilan lang ba ang Pilipinas sa pag-claim nito sa Sabah? O dahil may malaki pa itong interes sa ilan pang bahagi ng kalupaan na pagmamayari ng Sultanate noon? Kung maaalala sa nakaraan kong video, kung napanood nyo yung last video ko, nagbigay babala ang Malaysia sa Pilipinas, partikular kay Presidente Duterte, na mag-ingat sa China patungkol sa China death trap. Sinabi niya lang ba ito para magpabango sa Pilipinas? Lalo na't umiinit uli ngayon ang usapin sa Sabah sa panahon ng kasalukuyang administrasyong Duterte. O di kaya naangamba lang ang Malaysia sa China na mapalalim ang relasyon ng Pilipinas dito, na siguradong maapektuhan ang bilateral ties ng Malaysia at Pilipinas. Sa interview ng ANC kay Mahathir Mohamad noong 2019, iginiit niya na walang claim ang Pilipinas sa Sabah. Sinalag naman ito ng Malacanang. Sabi ni Secretary Salvador Panelo, yan ang posisyon ng Malaysia. Pero ang posisyon ng Presidente Duterte ay meron tayong claim dito. Naging mainit pa ito dahil sa tweet ng DFA Secretary na si Teddy Boy Locsin. Nagsimula ito sa tweet ng US Embassy ng Pilipinas nung nag-donate ito ng 500 hygiene kits para sa mga nakabalik na Pilipino sa Zamboanga at Bongao, Tawi-Tawi mula sa Sabah, Malaysia. Dun sa pagkabanggit sa tweet na Sabah, Malaysia, umalma rito si Teddy Locsin. Sabi niya na ang Sabah ay hindi sa Malaysia. Kaya pinapa-edit ni Teddy Locsin ang announcement ng US Embassy. Ang Foreign Affairs naman ng Malaysia ay nagimutok sa pahayag ni Teddy Locsin at sinasabi na irresponsable raw ang statement ng Foreign Affairs ng Pilipinas. Ang Sabah raw ay pagmamay-ari ng Malaysia at kailanman ay magiging parte ng Malaysia. Kaya pinapatawag nito ang ambasador ng Pilipinas na nasa Malaysia para magpaliwanag. Ayon naman kay Attorney Jose Lorena na miyembro ng Bangsamoro Parliament, tama naman daw na igiit ng Pilipinas ang karapatan nito sa Sabah. Pero dapat daw idaan ito sa diplomasya, wag daw daanin sa social media. Nanindigan ng Pangulong Duterte na hindi abandonahin ng kanyang administrasyon ang claim nito sa Sabah. Sa kasaysayan ng modern Philippine state, ang Kastila ay sinakop ang ating bansa. Nakalaunan, ang Amerika naman ang sumakop sa atin na normal na itinuturo sa mga eskwelahan. Pero alam nyo ba na sa haba ng panahon, ang karamihan sa Muslim sultanates ay nananatiling independent autonomous sa panahon ng pananakop sa atin ng mga banyaga. Isa sa mahalagang sultanates noon ay ang Sultanates of Sulu. Noong 1700s, ibinigay ng Sultan ng Brunei sa Sultan ng Sulu ang Sabah. So ibig sabihin, pagmamay-ari na ito ng Sultan ng Sulu. At syempre kung ano ang pagmamay-ari ng Sultan ng Sulu ay basically pagmamay-ari rin ng Republika ng Pilipinas ngayon. Balik tayo sa kasaysayan. Matapos ibigay ng Sultan ng Brunei sa Sultan ng Sulu ang Sabah noong 1700s, noong 1878 naman, pinaupahan ng Sultan ng Sulu ang Sabah sa British North Borneo Company. Ibig sabihin, kung pinaupahan ang lupain ng Sabah, ang nagpaupa pa rin ang nanatiling may karapatan at nagsisilbing may-ari ng lupain, which is ang Sultan ng Sulu. Kaso, inangkin ito ng Britanya noong 1946 at tinurn over ito sa sinasakupan nitong Malaya para mabuo ang bansang kinikilala ngayon na Malaysia. Noong June 22, 1962, opisyal na nag-ain ng claim sa Sabah ang Pilipinas. Dati itong North Borneo na nooy British colony.
Sa isang diplomatic note ng Department of Foreign Affairs sa United Kingdom, iginiit ng Pilipinas na inaangkin ng kaanak ng Sultan ng Sulu ang Sabah at nais nila itong mapabilang sa teritoryo ng Republika ng Pilipinas. Nakasaad sa diplomatic note, on February 5, 1962, the attorneys for the heirs of the Sultan of Sulu addressed a communication to the department regarding their claim of proprietary rights over the North Borneo territory and their desire to see the territory included as part of the national territory of the Republic of the Philippines. Noong June 18, 1964, sumulat si dating Presidente Diosdado Macapagal kay Malaysian Prime Minister noon na si Tunku Abdurrahman na idulog sa World Court o International Court of Justice ang patungkol sa issue ng Sabah. Sabi sa sulat ni dating Presidente Diosdado Macapagal, "It is with pleasure that I recall your observation that referring the case to the World Court was the best way out since, among other things, the World Court cannot change the facts anyway." Kaso, iwas pusoy ang Prime Minister dito at ikukonsulta niya raw muna sa kanyang gabinete bago siya maglabas ng opisyal na payag tungkol sa nais ng Pilipinas na idulog ang issue sa International Court. Natapos na lang ang termino ni Diosdado Macapagal, hindi pa rin natapos ang issue sa Sabah. Nung panahon ng dating Presidente Marcos, dito muling nabuksan at nagpatuloy ang pagnanais na papasating muli ang Sabah. Kaya nais ni Marcos na sakupin ang Sabah. Kaya bumuo siya ng secret commando na ipapadala rito. Binubuo ito ng mga nirecruit na Muslim at Tausug. Ang tawag sa secret commando na ito ay Jabida o Jabida Fighters. At ang operasyon na gagawing pagsakop sa Sabah ay tinatawag na Project Merdeka o Operation Merdeka, na ang ibig sabihin ng Merdeka ay Freedom in Malay. Pero nagkaroon ng dalawang bersyon ng kwento sa panahon ni dating Presidente Marcos. Unahin muna natin yung kwento na kinagisnan ng mga Pilipino at binalita ng mga mainstream media. So itong unang version ng kwento ay nabuo mula nung naglabas ng payag ang dating reporter ng Philippine Press na si Teddy Boy Locsin nung isinulat niya ang patungkol sa pagpaslang sa mga Jabida Fighters. Ibinunyag ni dating Senator Ninoy Aquino ang secret commando ni Marcos para masakop ang Sabah. Ayon kay Ninoy na ang purpose ni Marcos sa planong pagsakop sa Sabah ay para mas mapalawig pa ang pagiging sakim sa kapangyarihan nito. So nung ibinulgar ni Ninoy ang plano ni Marcos, agad-agad daw tinerminate ni Marcos ang operasyon ng Jabida at pinagpapaslang ito na ikinasawi ng maraming Muslim at Tausug. Ginawa daw ito ni dating Pangulong Marcos dahil hindi na raw sila kailangan nito. Ayon sa kwento, ginawa ang pagpaslang ng militar sa Jabida sa Corridor Island. Sinasabi ng mga mainstream media na si Marcos daw ang gustong bumitiw sa Sabah. So yan yung unang version ng kwento. Dumako naman tayo sa pangalawang bersyon. Nabuo naman ang pangalawang bersyon na ito mula nung umamin si Teddy Boy Locsin nang inilabas niyang kwento sa isinulat niya sa Philippine Press patungkol sa pagpaslang di umano ni dating Presidente Marcos sa mga Jabida Fighters ay inimbento lang at pinilit na ipagawa sa kanya ni Ninoy Aquino ang istoryang ito. Inamin ito ni Teddy Boy Locsin sa kanyang radio program. Ang purpose ni Ninoy Aquino rito ay para mapigilan ng administrasyong Marcos na mabawi ang Sabah. Sinasabi rin na si Ninoy Aquino at ang Prime Minister ng Malaysia noon ay may lihim na kasunduan. At dahil malapit ng eleksyon noon, ang kwento sa Jabida ang ginamit na paninira laban kay Marcos. At may plano na talaga si Ninoy noon na tumakbo pagka-presidente. Alam nyo kung ano ang kapalit ng pagbitiw ng claim ng Pilipinas sa Sabah. Ang kapalit, tutulong ang Malaysia sa pagpapatalsik kay Marcos. Isa pa sa nakakapagtaka, wala man lang inilabas na listahan ng mga pangalan ng miyembro ng Jabida na di umano'y pinaslang. Siyempre noon pa man ay tinatanggi na itong paratang na to ng pamilyang Marcos. Kaya nga lang, mas pinaniniwalaan ng Pilipino ang lumalabas sa mainstream media, sa mga pahayagan at anumang libro patungkol sa ating kasaysayan. Karamihan sa source ng mainstream media ay mula sa mga aklat. Karamihan sa mga sumulat ng aklat sa ating kasaysayan ay mga anti-Marcos. Tulad na lang ng librong Under the Crescent Moon na madalas pinagkukunan ng source ng mainstream media
kapag ang usapin ay patungkol sa Sabah at Jabida. So ayun yung dalawang bersyon sa panahon ni dating Presidente Marcos. Sa inyo na lang kung ano paniniwalaan nyo. Ang pangalawang bersyon na binanggit ko kanina sa panahon ni Marcos ay pinatotohanan ng Secretary General ng Sultanate of Sulu na si Abraham Ejinari noong March 2013. Binanggit niya sa naganap na forum sa UP na si Ninoy ay nag-offer sa Malaysia na tatrabahuin niya ang pagbibitiw sa claim ng Pilipinas sa Sabah kapalit ang suporta sa pagpapatalsik kay Marcos. Tinawag itong Secret Alliance. Sabi ni Abraham Ejinari, there was a commitment to help oust Marcos, and if Aquino assumes power, the claim on Sabah will be dropped. Dagdag pa ni Abraham Ejinari, ang Moro National Liberation Front o MNLF ay itinatag ni Nurmiswari sa tulong ng Malaysia para makapag-create ito ng independent state hiwalay sa Pilipinas. Kaya nga suporta ng Malaysia ay lantarang may kita sa pagpo-provide nito ng mga kampo at sanctuary sa mga kasundaluhan ng MNLF mula pa nung lumalaban ito sa Administrasyong Marcos. Sa panahon ni dating Presidente Cory Aquino, priority nito na masigurado na ang 1987 Constitution ay ma-revise ang definition ng Philippine Territory at tuluyang mabura ang Sabah bilang parte ng bansa based sa historic claim nito. So sinubukan ni Cory at ng kanyang political allies na ipasa ang joint resolution na nagbibitiw ng claim sa Sabah, pero nabigo si Cory na masecure ang suporta ng Member of Congress. Gayunpaman, pinagpatuloy pa rin nila ang Constitutional Commission na magbibitiw sa claim ng Pilipinas sa Sabah. Taong 1987 nung nagsimulang makuha ng langis ang Malaysia sa Sabah, habang patuloy na pinupondohan ng mga armas ang kasundaluhan ng MNLF at ibang armadong grupo. Noong March 2009, ang Amended Baselines Law ay inaprubahan na nagresulta sa paglabas ng Sabah sa Philippine Territory. Sa amended law na ito, inalis ang Section 2 ng 1968 law, kabilang ang phrase na nagsasabi na ang Pilipinas ang tunay na nagmamay-ari ng Sabah. Ito yung inalis. The territory of Sabah, situated in North Borneo, over which the Republic of the Philippines has acquired dominion and sovereignty. Ang pag-alis ng specific reference na ito patungkol sa Sabah ay nagdulot ng malaking problema sa ginagawang pag-claim ng Sultanate of Sulu. Nung panahon naman ni Noynoy Aquino na anak ni Ninoy at Cory, inoffer ni Noynoy na tuluyan ang abandonahin ang claim sa Sabah kapalit ang suporta ng Malaysia sa Bangsamoro Basic Law. Hindi isinama ang mga Sulu leaders sa naganap na Bangsamoro Peace Agreement. Noong 2013, sumugod ang Sultan ng Sulu sa Lahad Datu Sabah para bawiin ang lupaing narapat sa kanila at sa Republika ng Pilipinas. Marami ang nasawi sa nangyaring engkwentro sa pagitan ng Malaysian security personnel at mga tagasunod ng Sultanate. Dahil dito, 9 na Pilipino ang sinentensyahan ng bitay ng Malaysia. Ang tanong, ano nga ba ang tunay na layunin ng Malaysia sa ating bansa? Ang mapigilan lang ba ang Pilipinas sa pag-claim nito sa Sabah? O dahil may malaki pa itong interes sa ilan pang bahagi ng kalupaan na pagmamay-ari ng Sultanate noon? Kung maaalala sa nakaraan kong video, kung napanood nyo yung last video ko, nagbigay babala ang Malaysia sa Pilipinas, partikular kay Presidente Duterte, na mag-ingat sa China patungkol sa China death trap. Sinabi niya lang ba ito para magpabango sa Pilipinas? Lalo na't umiinit uli ngayon ang usapin sa Sabah sa panahon ng kasalukuyang administrasyong Duterte. O di kaya naangamba lang ang Malaysia sa China na mapalalim ang relasyon ng Pilipinas dito, na siguradong maapektuhan ang bilateral ties ng Malaysia at Pilipinas. Sa interview ng ANC kay Mahathir Mohamad noong 2019, iginiit niya na walang claim ang Pilipinas sa Sabah. Sinalag naman ito ng Malacanang. Sabi ni Secretary Salvador Panelo, yan ang posisyon ng Malaysia. Pero ang posisyon ng Presidente Duterte ay meron tayong claim dito. Naging mainit pa ito dahil sa tweet ng DFA Secretary na si Teddy Boy Locsin. Nagsimula ito sa tweet ng US Embassy ng Pilipinas nung nag-donate ito ng 500 hygiene kits para sa mga nakabalik na Pilipino sa Zamboanga at Bongaw Tawi-Tawi
mula sa Sabah, Malaysia. Dun sa pagkabanggit sa tweet na Sabah, Malaysia, umalma rito si Teddy Locsin. Sabi niya na ang Sabah ay hindi sa Malaysia. Kaya pinapa-edit ni Teddy Locsin ang announcement ng US Embassy. Ang Foreign Affairs naman ng Malaysia ay nagimutok sa pahayag ni Teddy Locsin at sinasabi na irresponsable raw ang statement ng Foreign Affairs ng Pilipinas. Ang Sabah raw ay pagmamay-ari ng Malaysia at kailanman ay magiging parte ng Malaysia. Kaya pinapatawag nito ang ambasador ng Pilipinas na nasa Malaysia para magpaliwanag. Ayon naman kay Attorney Jose Lorena na miyembro ng Bangsamoro Parliament, tama naman daw na igiit ng Pilipinas ang karapatan nito sa Sabah. Pero dapat daw idaan ito sa diplomasya, wag daw daanin sa social media. Nanindigan ng Pangulong Duterte na hindi abandonahin ng kanyang administrasyon ang claim nito sa Sabah.